Sa pagdating nila Lara at Felix sa shipyard, bumungad sa kanila ang mga bangkay ng tauhan ni Lara at galit na galit nga nito si Lara nung wala na si Dato Raman sa kanyang kulungan. Sinabihan ni Felix si Lara na kilala niya kung sino ang gumawa nito at ipinakita niyang hitsura ni Jalil na itong anak ni Dato Raman. Nahuli ito ng kanyang mga tauhan. Ito din ang umatake sa Silverix, kaso nakatakas. Galit na sinabihan ni Lara si Felix na hanapin niya si Dato Raman. Wala siyang pakialam kung paano niya ito gagawin. Nagiging emosyonal naman ang pagkikita muli nila Jamila at Dato Raman. Nagyayakapan nga silang lahat nung nakabalik na sa kanila si Dato Raman. Habang si Usman tatawagan na sana niya si Marcos para ipaalam nito na nasa kamay na ni Jalil si Dato Raman. Ngunit hindi ito natuloy dahil dumating si Ahmad at gusto siya nitong kausapin. Sa pag-uusap nila Usman at Ahmad, sinabihan ni Ahmad si Usman na kailangan niyang tulungan si Jalil, kailangan niya itong proteksyonan. Dahil may mission sa kanya si Jalil sa India bilang si Alan Espina. Nagtanong si Usman kay Ahmad kung anong mission ito. Ang sagot ni Ahmad nang pwede lang niya malaman yung mga bagay na pwede lang niya sabihin, wala nang iba. Ang nangyayaring ito ay higit na malaki kaysa sa kanilang lahat. Kailangan niya ang kanyang kooperasyon. Hindi niya pwedeng sabihin kahit kanino ang tunay na pagkatao ni Major Alan Espina. Kahit sa kaibigan niya si Marcos, kailangan niyang tulungan si Alan Espina, si Jalil sa kanyang misyon. Dahil sa pakiusap ni Ahmad, tutulungan na nga ni Usman si Jalil sa kanyang misyon. Ililihim niya ang kanyang nalaman tungkol sa tunay na pagkatao ni Espina. Gayunpaman, nagtanong si Jalil sa kanyang ama, alam ba niya kung sinong gumawa nito sa kanya? Ilang beses na siyang dinukot ng mga ito. Anong pakay nila sa kanya? Sinabihan lamang ni Dato Raman si Jalil na wala siyang alam. Hindi niya ito kilala. Hindi niya alam kung bakit nila ito ginagawa. Naniniwala naman si Jalil sa mga sinasabi sa kanya ng kanyang ama at hindi na niya ito kinukulit pa. Mga ilang sandali nagpaalam na si Jalil sa kanyang pamilya na kailangan na niyang umuwi dahil tatapusin pa niya ang kanyang misyon. Sa kalagitnaan ng gabi, napapaginipan naman ni Jalil ang nangyari sa kanya nung bata pa siya, nung nahulog siya nito sa barko. Pinuntahan naman ni Marcos ang kanyang ina sa ospital at sinabi niya sa kanyang ina na buhay pa si Harold at kinakailangan niya ito iwan sa isla. Hindi niya alam kung paano niya sasabihin sa lola ni Harold na buhay pa ang kanyang apo, pero hindi niya pwedeng ibalik sa kanila dahil shell shock pa ito at lalong delikado na kapag may nakaalam sa India na buhay pa si Harold. Tinawagan naman ni Jalil si Rashid para pasalamatan ito sa pagtulong sa kanya at kung hindi dahil sa kanya, hindi niya maililigtas ang kanyang ama. Hindi niya alam kung paano pa siya makakabawi kay Rashid. Sinabihan ni Rashid si Jalil na hindi na niya kailangan bumawi. Alam niya na mabuti ang kanilang pamilya. Gusto lang niya na maabot nila ang hustisya. Hindi na niya kailangan bumawi. Sapat na sa kanya nung nakatulong siya. Habang si Dato Raman, iniisip naman niya kung sino gumawa nito sa kanya. Dahil patay na ang colonel na kanilang kinalaban noon. Pero hindi niya alam na ang half-brother ni Colonel Napoleon ang gumagawa nitong lahat dahil papatuloy ni Carillo ang mga plano ng kanyang kuya noon. Sa pagpasok ni Usman sa headquarters, nagtanong kaagad sa kanya si Marcos kung ano ang nangyari. Hindi ba niya nahabol? Ang sagot ni Usman na may nakita siyang labanan. Sinundan niya ang tunog ng putukan. May isang lalaki na kumuha kay Dato Raman mula sa mga dumukot nito. Nagtanong ulit si Marcos kung nakamaskara ba ito. Yumango lamang ang tugon ni Usman. Sinunod nga ni Usman ang utos ni Ahmad na ililihim niya kay Marcos ang tunay na pagkatao ni Espina. Ano ang mga pinaplano ni General Carillo? Yan ang ating abangan sa kapanapanabik ng mga tagpo sa The Blood versus Duty.